Po ang, pinalalaganap ng mga senador ngayon 'no, na sa ilang araw pa lang po ni Cayetano, na nanunungkulan bilang Senate President, pinalalabas po ng minority senators na lugmok na po ang Senado 'no. Wala na po, bagsak na bagsak. Kasama po ng mga kakampi nila sa media, kasama po ng mga kakampi nila mga dating senador at pinopromote po nila yung isang pangalan, yung Win Gatchalian. Alam niyo po wala akong problema kay Win Gatchalian dahil masarap po at mura ang kanilang lechon. Pero hangga't hindi ko naririnig na sinasabi ni Win Gatchalian na hahuntingin niya, itutuloy nila yung, at papanagutin ito pong mga, magnanakaw sa flood control. Wala po akong kabilib-bilib diyan, magiging mas matalinong Tito Soto lang 'yan. Wala pong doubt na mas matalino po siya kay Tito Soto, pero ano pong silbi niyan ng katalinuhan kung hindi rin naman po mapapapanagot ito pong mga totoong, problema ng lipunan, ito pong mga magnanakaw na kung gaano po kaingay, mga kapatid, pansinin niyo po kung gaano kaingay itong mga dilawan, kakamping, Makabayan Black at media. Kung gaano po sila kaingay laban po sa mga Duterte, kaalyado ng Duterte, kay Bato de la Rosa, gano'n po sila katahimik. Lahat po yang mga yan, pansinin niyo po, hindi po inaatake yung mga magnanakaw ng flood control. Isa-isahin niyo po yung mga personalidad na yan, 'di po ba? Si De Lima, yung tropa ni De Lima, si Tabi, si, Shell Jokno, yung tropang Makabayan, tahimik po sila lahat diyan. Sila sila Tenyo, si Kolot, at iba pa. Yung tropa po ng mga kakamping, mga fans club ni Leni Robredo, pati po sila Risa Ontiveros, Trillanes, lahat po ng maiingay laban sa mga Duterte at mga kaalyado ng Duterte, tahimik po lahat sa mga magnanakaw. Kaya ito pong ang tawag po natin dito, mga ipokrito. Mga ipokrito po. Bakit po ipokrito? Eh, ang pinakamalaking pagnanakaw po, pinakamaraming nasalanta dahil sa dinulot po na pagbaha, Dehin Bokiki sila. 'Di ba? Parang okay lang sa amin, parang ang pinalalabas po nila ng mga tao na 'to, sama-sama na 'yan, kasama po yung mga bayarang media. Parang ang gusto nilang palabasin, basta Duterte ka, hahantingin ka namin, basta maka-Duterte ka, hahantingin ka namin, pero magsasawalang kibo kami, hindi namin papansinin itong mga, katiwalian na ng mga totoong magnanakaw, ng mga totoong daang-daang bilyon na ninakaw. 805 billion ang, pinamigay maleta ayon dito sa 18 Marines. Tapos ngayon gusto niyong palitan. Parang yung putukan po na naganap, excuse po sa mga masyadong, allergic sa pulbura. Yung sinasabi nilang putukan na naganap, parang mas malaki pang krimen kaysa sa magnakaw ng trilyon-trilyong piso. Ang Pilipinas po lugmok na po, umaangal po ngayon. Nakita ko kanina yung mga business group, panay politika, panay politika. Umaangal po sila. Walang pumapasok na turista, walang pumapasok na foreign direct investments, bagsak ang piso, ang tindi, palaki ng palaki ang utang natin. Yan po ang kinakaharap natin at walang napapakulong na mga mastermind diyan sa nakawan sa flood control. Aminado po ang lahat, pati po si BBM, pati po oposisyon, pati po lahat ng sektor. Dinadanas natin ang pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero lahat po sila dehin bokiki.
Ang nakikita po nilang pinakamalaking problema ng Pilipinas ngayon, nagkaputukan po sa Senado. Doon po naka-concentrate lahat. Lahat ng mga media, bakit nagkaputukan? Yung nakawala po si Bato de la Rosa. Bago natin tunguhin yung mga specific na ating mga tinatalakay, panay in general lang po tayo. Gustong palabasin ng mga bayarang media na si Bato de la Rosa ay wanted sa batas. Si Bato de la Rosa ay pugante. Alam niyo po, may mga taga-Supreme Court na dating Supreme Court nagsabi, si Carpio, hindi na raw kailangan ng local court. Pero ano po sinasabi naman ni Ascuna, pareho pong mga dating Supreme Court 'to. Ang problema, ang kinukot lang nila yung pabor sa kanila, eh. Okey, ano po ang katotohanan? Ang katotohanan po, 'pag yung susundan natin, bakit niyo dadakipin si Bato de la Rosa ay yung sarili nating batas. Kinakailangan ng warrant of arrest ng local court. Yung sinasabi po natin 9851, yung pong batas na ginawa nila Miriam Defensor Santiago na, yung yan po yung, crimes against humanity at iba pa na malalaking krimen. Nakalagay po diyan na kung yan po ang gagamitin ninyo para dakpin si Bato de la Rosa, kinakailangan po ng local court. Mayroon pong warrant of arrest ang local court. O sinasabi naman nila, ICC nga, eh. ICC na nga nagbigay, eh. Maski po yun pong ICC, yung Rome Statute, yun din po nagsasabi na kinakailangan dumaan sa local court. Matindi po tayo kung sumunod, eh. May sariling interpretasyon. Okay. Ang gusto po nilang sundin, yung warrant of arrest ng ICC ipatupad dito sa Pilipinas. Ano pong batas ng Pilipinas nagsasabi na kahit ni-reject na natin yung ICC, alam niyo po, mga taga-ICC mismo, mga abogado mismo ng ICC na nagsasabi na mali ang ginagawa ng ICC sa atin. Ngayon po, ang nakakatakot po diyan, 'no, sa kanya-kanyang interpretasyon, ang nakakatakot po diyan, yung mga pro-ICC, yung mga naniniwala po na tayo ay sakop ng ICC, sinasabi po nila na marami pang dadakipin. Apektadong-apektado na po, mukhang sinasadya na po nila na magkagulo sa Pilipinas, eh. Hindi ko po alam kung bakit. Okey na sa kanila na bagsak na ekonomiya, bilib na bilib ako sa galing ng media. Walang nagsasabi sa inyo bagsak na ekonomiya natin, walang nagsasabi sa inyo yung piso natin pinakamababa, yung utang natin ay pinakamalaki, wala tayong nakikitang proyekto. Okey lang sa inyo yan lahat, media. Ang pinakamalaking kasalanan, nagpaputok si Aplaska. Pero hindi niyo po pinakikita na may binugbog po sila na miyembro ng OSAA. Video po, nakikita sa video. Bakit ayaw niyo ipakita rin yung other side? Pinapangatwiranan po nila na kaya naroon yung NBI, si John Vic po. Okey nung una si John Vic, eh. Siguro na-threaten siya dahil, pinalaganap po na puwede siyang palitan ni Trillanes. Hindi ko po maintindihan, ang tapang ni John Vic Remulla. Bakit po biglang, nagbago po yung kanyang, sinasabi? Oh, na ano na sinabi ni John Vic? Kaya naroon ang NBI para protektahan yung mga ma ah, napakamamahal na mga treasure
mga paintings at iba pang mga treasure, art treasure na nariyan sa GSIS. Kailan pa po naging trabaho ng NBI? Alam niyo yung NBI napaka-specialize po niyan. Karamihan po, hindi ko po alam kung lahat, ang alam ko lahat ng agent ng NBI ay abogado. Gano'n po ka-specialize yang ano na yan, yang grupo na yan. Pagbabantayin mo lang, kaya na po ng security group yan. Ibig sabihin ngayon ngayon po ba may NBI po sa GSIS? Nakita ko po yan, yung mga painting na yan, nariyan po yan sa may, meron pong, exhibit o anong tawag diyan sa ano na yan, gallery. Hindi, merong tawag diyan, eh. Oo, naka-display po yan, yung mga painting ni Juan Luna. Meron dong painting ni Juan Luna, gan'to lang kalaki, napakamahal. Ibig po bang sabihin araw-araw may NBI diyan? NBI talaga nagbabantay? Minsan nga dayuhin natin, kaya lang wala na ako, hindi na pala ako, hindi po Espolarium po, hindi po Espolarium. Night in Paris yata yun. Yung Espolarium po nasa National Museum. Okay, balik po tayo. Sa totoo lang po, napakalaking question, kaya ito, alam nyo, Supreme Court, magpasya na kayo, 'no? Magpasya na kayo kung talaga bang, dapat ganyan ang patakbo. Direkta, ICC, warrant of arrest, huhuli na yung mga pulis natin kasi inutusan na sila, eh. Yung DOJ natin nagsabi na, pugante na, eh, si Bato. Nakakatakot po 'yan. Ang nakakatakot po diyan 'pag napunta na po sa ICC si Bato, hindi na po natin puwedeng bawiin. May iba na po silang batas dun.